Hiningal ako at pinagpawisan dahil sa ginawa kong paglandas sa gitna ng mga tao. Seriously, oras ko rin. Wala na tuloy akong mapuntahan. Hindi ko rin kayang tumambay kasama si Noah sa backstage at baka putaktihin lang ako doon dahil sa presensya ni With 6 Ribas. Okay, calm down Rina. Pinaypayan ko ang sarili ko at parang baliw na ngumisi. Ang sarap talaga pag may sasakyan ka na. Sa ganitong mga panahon, hinihintay ko si Noah o di kaya ay nagtitik sa mga drivers o kay Kuya Dashiell para sunduin ako. Pag wala talagang available ay nagtataksi ako. Pero ngayong may sasakyan na ako, madali ang lahat. Madaling umalis, madaling pumunta kahit saan. May freedom ako. Halos kumanta ako papuntang parking lot. Pero dahil sa pag-iisip ko sa nangyaring kahihiyan kanina sa stage, ay halos mangisay ako sa pandidiri sa nangyari. Humugot ako ng malalim na hininga at erase. Para bang maiiris ng sinabi ko ang alaalang yon. Nako, parang buong buhay ko yatang maaalala yung pagkakatumba ko sa barkade. Eyesight. Tinignan ko ang kamay kong may mga sugat dahil sa nangyari. Panigurado, pati tuhod ko may sugat. Kaya mas dapat akong umuwi para gamutin ang sugat ko. Nang lumiko na ako sa kanto, nang pinaparkingan ko ng sasakyan, ay nanginig yung tuhod ko sa nakita ko. Habang maingay at tinudumog ang backstage na Noah ngayon, ay may isang taong pawis na pawis pa rin naghihintay sa sasakyan ko. Kitang-kita ko yung mamasa-masahan niyang buhok. Seryoso ang mukha niya. Sumasandal siya sa front seat ng sasakyan ko. Nakalagay ang magkabilang kamay niya sa bulsa niya at nasa tabi niya naman ang gitara. Agad ako na nag-U-turn sa paglalakad. I can face him right now. Rina! Sigaw niya. Tumalikod na ako para umalis pero hinawakan niya ang braso ko. Napatalon ako sa pagkakahawak niya. Sorry. Anya nang napansin ng pagtalon ko. Hinarap ko siya at kinurot ang noo. Ano? Tanong ko. Half open ang bibig niya at tinignan ako. Napansin ko kasing may sugat ka kanina. Kinuha niya ang kamay ko at nilahad ito. Binawi ko agad ang kamay ko. Namutla siya sa ginawa ko. O okay lang ako. Sabi ko at tinago ang mga kamay. Kaya ko namang gamutin yan. Anya. Ha? Huwag na. Kunting alkohol lang ito. Sabi ko. Sumama ka sa apartment ko. Nanlaki ang mga mata ko. Dumaos-dos ang mga mahahalay kong ideya. What if? Simula yata nung nakilala ko itong si Wade ay dumadami na ang mahahalay kong iniisip. Uminit ang pisngi ko at umatras ng isang hakbang sa kanya. Ano? Ang ibig kong sabihin? Ginulo niya ang buhok niya. Nakita kong pulang-pula ang pisngi niya kaya tinakpan niya ito at tumalikod ng bahagya sa akin. May bita din kasi ako sa apartment. Baka pwedeng... Ginulo niya ulit ang buhok niya. Bibilhan na lang kita ng betadine. Anya. Huwag na, may alkohol naman ako. Sabay turo ko sa sasakyan ko. Rina, masakit yung alkohol. Nilingon niya ako. Dapat masakit para mabilis humilom yung sugat. Nagkatinginan kaming dalawa. O sige. He broke the silence. Ako ang gagamot. Bigyan mo na lang ako ng alkohol at bulak. Umiling ako. Huwag na wait. Nilagpasan ko siya at pinatunog ang alarm ng sasakyan. Rina, iniiwasan mo ba ako? Tanong niya. Nasa labas siya. Isasarado ko na sana yung pintuan ng sasakyan pero hindi naman ako bastos para gawin iyon sa kanya. Hindi wait. Simple kong sinabi. Kung ganon, bakit ayaw mo? Akala ko ba gusto mo ako?
Bakit ngayon ako yung nag-ahabol? Kumunot ang noo ko at tinitigan siya. Oo, gusto kita, pero hindi muna sa ngayon. Nalaglag ang panga niya. Ano yan? Parang ilaw na may switch. Pwedeng on ngayon, pwedeng off bukas. Isasarado ko na sana yung pintuan nang bigla itong nabilaokan dahil sa kamay ni Wade. Malutong na pagmumura ang sinigaw niya dahil sa pagkakaipit ng kamay niya sa pintuan ng sasakyan ko. Napalabas ako ng sasakyan at nagpaulan ng sorry sa kanya. Sorry Wade, sorry. Napalunok ako at tinignan ng kamay niyang tinatago. Ina, hindi ako makakapag-gitara nito. Ang sakit. Anya. Oh no. Sumulyap siya sa akin. Pabalik-balik naman ang tingin ko sa kanya at sa sasakyan ko. Pinaypayan ko ang sarili ko sa sobrang panik na naramdaman ko. Oh, sige. Ihatid kita sa inyo. Sabi ko. Di, okay lang. Malapit lang yun dito. Maglalakad na lang ako. Di, Wade. Ihatid na kita. Sabi ko. Huwag na rin Come on, Wade. Akala ko ba gagamutin mo ang kamay ko sa apartment mo? Natigilan siya sa sinabi ko. Tinalikuran ko na lang siya at pumasok ulit sa sasakyan. Binuksan ko ang pintuan galing sa loob at binaba ang salamin para sigawan si Wade. Sige na, Wade. Maglalakad na lang ako. Masungit niyang sinabi sa akin. Pinulot niya ang gitar niya gamit ang kaliwang kamay at nagsimulang maglakad palayo. Suminghap ako at pinaandar ang sasakyan para abutan siya. Wade, hindi ko naman sinasadya ang pagkakaipit mo. I'm sorry. Ang bastos mo rin Nagsasalita pa ako. Pinagsasaran mo na ako ng pinto. Nakatingin siya sa daanan nang sinabi niya ayon. Mabagal pa sa pagong ang takbo ko dahil sa pagsasabay sa kanya. Well, I'm sorry. Wade, it's either pumasok ka dito ngayon o hindi na kita kakausapin. Hindi wag. Di ba yun naman talaga ang plano mo? Sumingap ako at hinabaan ang PC ko para sa lalaking ito. With 60 ribas! Sigaw ng tumatakbong mga babae papunta kay Wade. Napamura siya at bahagyang tumakbo sa una ng sasakyan ko para mawala sa paningin nila. Ngumisi ako at tinapakan ng gas. Hey, want a ride? Sabi ko. Wala na sa daanan ang buong atensyon niya. Halos tumakbo na siya sa pagdudumog nila. Binuksan ko agad ang pintuan. Papalapit na ng papalapit yung mga babae sa kanya. Ayaw niya pa rin pumasok sa loob kahit with arms wide open na yung pintuan ng sasakyan ko. It's either you rot in their arms or ride with me now with ripas. Ngumisi ako at nagpatuloy sa pagdadrive. Hindi pa rin siya umimik. Mukhang last resort niya ang pagtakbo Sa bagay, mukhang type mo yatang magpagahasa sa kanila, kaya iiwan na lang kita dito. Tinaas ko ang kilay ko at naghintay sa reaksyon niya. Tinitigan niya ako at ginulo ang buhok niya. With 60 ribas! Sigaw ng mga babaeng nasa puwit na ng sasakyan ko. Bago pa ako nakaalis ng tuluyan ay tumalon na si Will sa front seat ko. Bumuntong hininga siya at sinarado ang pintuan. Tinignan niya ang mga babae sa labas. Pinaharurot ko na ang sasakyan ko hanggang gate at tuluyan ng lumabas sa school. Hindi na kami nag-imikan hanggang sa nakarating kami sa apartment niya. Tinanggal ko agad ang seatbelt ko. Samantalang tumunganga lang siya sa mukha ko. Uminit ang pisngi ko pero hindi na ako nagpahalata. Baka mamaya ay pagsamantalahan lang ng playboy na ito ang pagkakrush ko sa kanya. Ano? Sabi ko nang binuksan ko na ang pinto ng sasakyan ko. Paano mo na lamang dito yung apartment ko?
Nanlaki ang mga mata ko. Oo nga pala, hindi niya alam na minsan ay sinundan ko siya dito. Shucks. Nagkibit balikat na lang ako at lumabas sa sasakyan. Lumabas din siya at seryosong nakatitig pa rin sa akin. Okay na ba yung kamay mo? Tanong ko para mawala yung usapan namin. Naglakad pa ako palapit sa apartment niya. Sumunod din siya sa akin. Kinakabahan na naman ako pero di na ako nagpahalata. Diretso na lang ang tingin ko. Masakit pa rin. Anya, pero paano mo na lamang dito ang apartment ko? Umirap ako sa muling pagtatanong niya. Di, sinundan kita. Ha? Bakit? Natigilan siya. Tumigil din ako at nilingon siya. Di syempre, kasi gusto kita. Nakita kong pumula ang pisngi niya. Umiling ako at nagpatuloy sa paglalakad. Asan na yung sayo? Tanong ko. Sumunod din siya nang nakailang hakbang na ako. Dito. Anya. Nasa tapat na kami ng kulay brown na pintuan. Kinuha niya ang susi sa bulsa niya. Lumunok ako at dinalaw ulit ng kaba. Okay, fake it until you make it. Alam kong ilang araw ko nang nilalakasan ang loob ko para masabayan at mapansin lang nitong si Wade. Pero ngayon, kahit marami akong iniisip na kababalaghan, dahil sa pagpasok namin sa enclosed space na ito, ay pinigilan ko na lang ang sarili ko. Baka dahil sa pag-iisip na iyon, ay pumula ng parang mansanas itong mukha ko. Makita pa ni Wade, ngingisihan iyon. Damn! Pasensya ka na sa apartment ko. Di ito tulad ng bahay niyong centralized ang aircon. Sorry. Nilapag niya ang gitara sa pinakamalapit na misa. And fairness, malinis ang apartment niya. Walang nakakalat. Simple lang, may isang laptop akong nakita pero walang TV. May dalawang misa, may dalawang sofa, at may kusinang may ref at mga panluto. Ikaw lang ba mag-isa dito? Tanong ko at sinuyod ang paligid. Oo. Anya. Sabay, napalunok ako. Sabay hubad ng t-shirt niya. Pagkahubad niya, naamoy ko kaagad ang pabango niya. Yung tipong kahit pawis na pawis siya, kanina ay ang bango niya pa rin. Parang kahit sa ang sulok sa katawan niya ay mabango. Nakita ko ring mamasa-masa ang tips ng buhok niya dahil sa pawis. Pinunasan niya ang tumutulong pawis sa liig ng tuwalya. Nalaglag ang pangako nang humarap siya sa akin. Kahit anong gawin niya ay kitang-kita talaga ang hit-inducing abs. Para bang effortless niyang naipapakita ito. Hindi na kailangang mag-workout. Hindi na kailangang lagyan ng oil o kung ano-ano pang ginagawa ng iba. Talagang built-in ito sa katawan niya. Binaybay ko ang katawan niyang pinagpapawisan. Kitang-kita mo na maganda din ang hubog ng katawan niya sa baba ng abs niya kasi bawat flex ng muscles niya. Kitang-kita mo yung external obliques niya. I look away. Masyadong mainit sa paningin. Sorry, bawal ba ito sa'yo? Anya at agad nilagay ang tuwalya sa katawan niya. Hindi naman. Kinagat ko ang labi ko at tinalikuran siya para umupo sa sofa niya. I mean, okay lang. Sanay na ako. Mga kapatid ko kasi. Tsaka, ganyan ka naman sa bahay. Sinabi ko yun nang di siya tinitignan. Okay. Tinanggal niya ang tuwalya at agad akong nagsisi sa sinabi ko. Nakita kong umuso siya ng tinalikuran ako. Kahit yung likod niya ay pormadong-pormado. Yung tingin pa lang ay matigas na. Paano pa kaya kung hahawakan mo na? Bakit ang green ang iniisip ko? Nag-iwas ulit ako ng tingin at inalog ko na lang ang ulo ko para mawala ang mga makamundong pagnanasa. I need to act out. Fake it until you make it, Rina. If first to causes a playboy, then
I'm to her. Nilingon niya ako, kaya shucks, nahuli niya yatang kinakagat ko yung labi ko at nag-iiwas ng tingin. Ginawa kong seryoso ulit ang mukha ko at tinaas ang kilay kahit halos magpalpitit na yung mga muscles ng mukha ko. Ilang segundo na lang bibigay na yung pinipigilan ko. Tinignan niya ang hita ko. Agad kong pinagtabi ang dalawa kong tuhod na nakaawang kanina. Anong iniisip mo with Ribas? I know you're freaking 6', pero di ako bibigay sa'yo. No way. Maaring gusto kita at alam mo yon. Pero hindi ako yung tipong pinapanghunahan ng instincts. No. Kaya kahit sumayo ka pa sa harapan ko, maghuhurmentado ako, pero hindi kita lalantakan. Stop staring. Kumunot ang noo niya saka dinagdagan. Pakitaas ng pants mo. Alam kong may sugat ka sa tuhod.